Kapuso ka ba o kapamilya? Sino nga ba talaga ang lamang sa pataasan ng ratings, palakihan ng artista, at pataasan ng kita? ABS-CBN versus GMA7. Naku, manood ka. Walang bias dito dahil bubuwagin natin ang labanan based on pure facts only. Meron tayong 4 na kategorya: ratings, celebrities, expertise, at earnings. Let the battle begin. Unahin natin sa pinakamainit na labanan, ang usapang ratings. Of course, pag isa kang media network, talagang ratings lagi ang priority mo. Dahil ito ang sukatan kung sinong mas maraming nanonood sa'yo. Tara, tignan natin ang top 10 highest ratings in TV history dito sa Pilipinas. Handa ka na ba? Ito ang listahan. Number 10, ang isang episode ng Balitang K noon from ABS-CBN na nag-rate ng 56.6%. Number 9, ABS-CBN ulit. Maalaala mo kaya nung 1991 rated at 57.3%. Number 8, nasa GMA7 naman. Ito ay ang Bubblegum noong 1997 na may rating sa 57.6%. Number 7, ABS-CBN ulit. Maria Mercedes noong 1996 na may rating sa 59.7%. Number 6, ABS-CBN ulit. Pangako Sa'yo noong 2002 na may ratings na 62.1%. Number 5, ABS-CBN ulit. Miss Universe 1994 coverage na mayroong 62.5%. Number 4, ABS-CBN's Esperanza noong 1997 na may rating sa 63.5%. Number 3, ABS-CBN ulit, which is ang Asian novela na Meteor Garden noong 2003 na may rating sa 63.8%. Number 2, ABS-CBN Rosalinda noong 1999 na may rating sa 69.8%. At ang numero 1 sa ratings sa kasaysayan dito sa Pinas ay ang laban ni Pacquiao versus Morales noong 2006 na na-air sa ABS-CBN na may napakataas na 83.5% ratings na halos buong Pilipinas ay nanood dito. Ibig sabihin sa top 10, 9 of it ay sa ABS-CBN. Kaya kapag usapang all-time ratings, panalo ang ABS-CBN. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga pangmalakasang artista ng bawat network. Unahin natin ang ABS-CBN. Nandyan ang primetime king ng ABS-CBN na si Coco Martin. Nandyan naman ang box office queen na si Catherine Bernardo. And of course, ang Diyosa na si Ann Curtis. And then ang ultimate heartthrob na si Piolo Pascual. At ang unkabogable star na si Vice Ganda. Andyan din ang reyna ng ABS-CBN na si Judy Ann Santos. Ngayon, punta naman tayo sa GMA7. Siyempre, nandyan ang pinagmamalaki nilang kapuso primetime queen na si Marian Rivera. At kung may queen, of course may king din, who is Dingdong Dantes. Nandiyan din ang Philippines fashion queen na si Heart Evangelista. And of course, ang Asia's multimedia star na si Alden Richards. Siyempre, ang bongga din ng international award-winning newscaster na si Jessica Soho. Kung nga pag-uusapan ay present, masasabi nating tabla na sila when it comes to celebrities sa kanilang arsenal. Kaya dito sa kategoryang ito, we call it a tie. Ngayon, pag-usapan natin ang mga power moves ng ABS-CBN at GMA7. Saang larangan nga ba sila expert at talagang nangunguna? Well, ang ABS-CBN, champion yan pagdating sa blockbuster movies dahil sa Star Cinema. Samantala, kilala din ng ABS-CBN sa kanilang mga teleserye. Naalala nyo pa ba yung Mula sa Puso, Pangako Sa'yo, Esperanza, at marami pang iba. So pagdating sa entertainment, talagang yan ang masasabi nating expertise ng ABS-CBN. Pero paano naman ang GMA7? Well, kapag usapan news and public affairs, talagang majority ng mga Pinoy mag-a-agree na expertise yan ng GMA7. Lamang na lamang sila pagdating sa bilang ng mga awards ng kanilang mga news programs. Pero maliban sa mga news, saan pa malakas ang GMA7? Well, kilala din sila sa kanilang mga iconic anime shows tulad ng Dragon Ball Z, Ghost Fighter, at Slam Dunk. So ibig sabihin kapag usapang entertainment, ABS-CBN. Kapag usapang news and anime naman, GMA. Pero wait, tapusin natin ang usapan na ito sa kanilang revenue of earnings o sa kanilang kitaan. Balikan natin ang earnings ng ABS-CBN at GMA7 para mas klaro ang laban. Pero para fair, unahin muna nating alamin ang kinikita nila pre-pandemic at noong may franchise pang ABS-CBN. Noong 2019, bago pa ang franchise issue, kumita ang ABS-CBN ng 42.83 billion pesos habang ang GMA7 naman ay kumita ng 16.49 billion pesos. So ibig sabihin pre-pandemic at noong may franchise pang ABS-CBN, lamang ang kanilang revenue ng halos 26 billion
billion pesos. Pero pagpasok ng 2020, nang mawalan na ng franchise ang ABS-CBN, bumagsak ang kanilang revenue ng 21.42 billion pesos at huminto na rin ang kanilang broadcasting. Sa kabilang banda, ang GMA naman ay umangat ng 19.43 billion pesos. That year, kahit na wala ang franchise ng ABS, mas mataas pa rin ang ABS-CBN noon ng kaunti. Pagsapit naman ng 2023, halos tabla na. 18.51 billion pesos ang revenue ng ABS-CBN, samantalang GMA naman ay nasa 18.64 billion pesos. So ibig sabihin sa kitaan, pre-pandemic, lamang ang ABS. Pero sa kasalukuyan, tabla na sila. Kung iyong susumahin, there's no doubt na ABS-CBN has always been the choice of the majority of the Filipino people. Well, masasabi nating lamang ang GMA7 sa ilang parte ng Mega Manila, pero sa majority part ng Luzon, Visayas at Mindanao, nagahari talaga ang Kapamilya Network. Kahit na ngayon, nawala na silang franchise. Anyway, kapuso ka ba o kapamilya? Ano ang mas pinapanood mo? Tara, pag-usapan natin yan sa comment section. At kung gusto mo pa na mag-ito pang klaseng content, dito lang yan sa channel ko, kaya follow ka na. Yun lang, maraming salamat sa panonood.